everyone! So, Karen Hickey here and gagawa naman tayo ngayon ng basic ombre. So, super daming ways gumawa ng ombre pero for this video, gagamit tayo ng round sponge. And madali lang naman gumawa ng ombre basta tama yung mga products na gamit nyo. Anyway, for the round sponge ombre, magsa-start ako paggawa ng ating background color. So again, if gagamitin nyo to sa client, mag-prep kayo and maglagay ng base coat. But for me, dahil sa nails lang naman natin siya ilalagay or nail tip, gagawa na ako ng base color. So base color ko magiging 2 coats and then i-cure natin siya. Next, after ko siya i-cure, maglalagay na ako ng aking matte top coat. So any matte top coat naman, pwede nyo siyang gamitin. So ordinary matte top coat lang gamit ko for this one. And then i-cure natin siya. So pagdating sa mga matte top coat, don't forget na kailangan nyo siyang i-fully cure para hindi kayo magka-problema. And while waiting for that to cure, kumuha na ako ng medyo malapot na white and then gamit ko ang aking round sponge and ikakalat ko siya sa aking palette. So importante itong step na to. Kailangan ikalat mo siya as much as possible, maikakalat mo siya doon sa buong brush mo. And walang sobrang solid na color na matitira doon sa sponge mo. Next, magsa-start ako sa pinakailalim and then mag-move lang ako lagi from left to right. So, huwag kayo masyadong gumawa ng mga sobrang laking movements para hindi kayo magkaroon ng problema. So, napapansin nyo, manipis lang talaga yung nilalagay kong layer. Kasi kung nagkulang naman yung color, pwede tayo magdagdag ng layers. Pero for now, manipis lang muna yung gagamitin ko and then i-move ko siya from left to right. And also remember, may mga binabagayan na kulay lamang. So, itong technique na to, maganda siya. Very light lang muna yung gagamitin nating colors. So, mapapansin nyo, movement ko is from left to right. Okay, and very light lang ako nagsa-sponge. After ko malagay yung first layer, i-cure ko na muna siya. And then, maglalagay tayo ng second layer, which is the same pa rin naman yung procedure. So, bakit ako maglalagay ng second coat? Para mas lumabas yung white gel na ilalagay natin. So, while waiting, again, ikakalat ko lang ulit yung gel polish dun sa aking sponge. So, be careful lang kasi pag masyadong mabigat yung kamay nyo, pwedeng magkaroon ng matatanggal na mga particles ng sponge ninyo and sira na yung sponge. So, very light lang tayo dapat. So, ito na yung nauna nating design. Magdadagdag lang ako and ganun pa rin yung movement ko. So, from left to right and hindi ko siya papaabutin hanggang dun sa pinakagitna. Mas mababa lang siya doon sa nauna kong coat. If ever may mga dumi, pwede naman natin siyang tanggalin. So, medyo napataas ko siya kaya nakikita nyo ginagamit ko yung sponge ko na walang color para ma-blend ko yung nilagay kong gradient. So, para maiwasan nyo to, huwag nyo na siyang itaas ng sobra. Ibaba nyo lang siya doon sa pinaka-naunang layer. And then, i-cure ko na siya ulit. So, naisipan ko maglagay ng isa pang layer, kaya kinakalat ko ulit sa sponge ko yung gel na nandun sa palette natin. So, again, important step ito para mas madali natin mailalagay yung ating gradient effect. So, nag-third coat ako and kung mapapansin nyo, medyo may mga dumi. Pero pwede naman natin yan punasan later on para mawala. Pero gagamitin ko pa rin yung sponge. So, ito na nga yung itsura ng gradient nails natin. So, ganun lang naman yung technique niya. I-follow nyo lang para madalian din kayo. So, wag din masyadong mataas if gusto nyo. Para hindi rin siya sobra naman na parang naging milk bath na. So, anyway, if masaya na kayo doon sa inyong design, pwede nyo na siyang lagyan ng top coat. So, pwedeng matte, pwedeng glossy, depende sa inyo. So, akin nilagyan ko na rin siya ng top coat. And then, i-cure na natin siya ng fully cure. So, i-fully cure natin siya for 1 minute and then tapos na ang ating gradient design. Ganun lang siya kadaling gawin.
Hi everyone! Salamat sa panonood. Ang layunin ko ay matulungan kayong i-level up ang inyong mga kasanayan sa nail art at nail extensions. Umaasa akong makakatulong ito sa inyo para i-boost nyo ang inyong mga presyo sa serbisyo at mas magumaling kayo. Talagang pinahalagahan ko ang lahat ng support na ninyo. Kung gusto nyo pang makakita ng mga video na katulad nito, huwag niyong kalimutan na pakipindot ang like button at mag-subscribe para naman malaman ko kung interesado kayo at makagawa pa ako ng maraming ganitong klaseng video. Again, salamat at excited akong makita kayo sa next video.